Ano pa bang hinihintay natin? Tara, mahuli tayo ng pato at kunin na ang ating maywagang kawa. At dahil ngayon napakasipag magpalaki ng pato tong aking tatay, tara, kumuha na tayo dito. Aba, napakahirap kaya magpalaki ng mga ganitong alaga. Madaming pagkain, tapos yung paglilinis ng paligid. Kagandahan lang yan dahil nga wala pa kami mga kapitbahay sa may bandang likod, kaya pwede pa kami mag-alaga ng mga ganyan. Hirap mag-alaga yan kapag kayong madaming magkakatigit yung mga bahay-bahay ba. O, bukid na kasi yung likod niyan. Sa mga panahon ito, ready ng ating lulutuan. Siyempre, dito pa rin tayo magluluto sa Kayoli, no? O mas mabilis dito. At ito mga pagkakataon na kasi na to ay dalawa yung niluluto ko. Sa kabila, yung nasa yung parang stove, ano yun, yung isang lutuan din namin na kahoy din, ay nagluluto ko doon ng dinuguan. Pero madalas nga din talagang dito na nagluluto si tatay ng pato kapag nagkakating nga siya, lalo kapag may birthdayhan, ganyan, sinaset na niya itong ating lutuan dito sa may likod. Ang kahirapan nga lang yan, lalo kapag hindi ka sanay magluto sa ganyan may panggatong, ay nakakaiyak talaga mga bi. Dahil nga medyo masakit sa mata yung usok, pero kapag hindi naman patungo sa yung usok, okay lang din naman. Tulad niya, no, hindi naman siya ganun kausok dahil yung mga ginagamit na kahoy ay sadyang napakaganda. Natuyo talaga yung mga ganun. O siya, dyan ako nagisa na ng bawang, sibuyas, luya, ang importante. Tapos kapag tostado na yun, pwede natin ilagay ang ating pato, o diba? Pagkalaki-laki ng kawa, kala mo naman ay isang batalyon o ilang pato yung lulutuin. Isang pato lang po yung kinatay dyan. Yung isang kawali kasi, ginagamit namin dun sa may pangdinuguan nung nagluluto ako. Tapos isa nagamit din naman. So, pwede na yun. Laban-laban na yan mga bi. O diba, ang ganda ng aming panggatong. Akala mo naman. Pag talaga yan na iniwan mo, ay tostado ang niluluto mo. Ang isang challenging part pa nga dito ay napakalit ng aking panghalo ba. Ay wala nga yung malaki na panghalo para sana ay malayo-layo ako. Baka mamaya ma-shoot ako dito sa aking luluto. So, isasangkutsa lang muna natin itong pato na to. Gagawin natin tostado para sa ganon ay mawalan ng lansa. That time nga nakalimutan akong bigyan ng father dear ng tanglad. Madami naman siya. So, ihabol na lang natin yung tanglad mga bi. Laking tulong talaga naman yung tanglad kapag ganyan nagluluto ka ng mga tinola ng pato, mga manok na native dahil nga sadyang malansa yung mga ganyang mga alaga, mga loves. O, diba? Natutuwa talaga ako dito sa aming lutaan. Oh, grabe yung apoy ba? O, tignan ninyo, mga ilang minuto lang yan. Ay, tostado na. Diba? Matanglad na rin siya. Tara, lagyan na natin ng tubig dito at papalambutin na natin siya. Sa pagpapalambot nito ay medyo matagal-tagal nga, kaya naman hindi ko na tinapos na maluto itong adobo. Dapat to talaga mga bi, dahil itong araw na to ay kailangan pumunta dun sa bukid at doon talaga may signal ako yung magkaklase. Nauna ko na naluto yung dinuguan na pato nito, so nandun sa kabilang vlog ko, yung unang vlog, kung paano ko niluto yung dinuguan na pato. Kaya yun naman yung ating pang lunch during itong araw na to. This time, 3 lang naman kami pupunta sa Bahay Kubo, kaya goods na yan ang ating baon na dinuguan na pato. So, nandito na nga tayo sa kabukiran, no, diba? O, diba, dami pa talaga nitong mga butil. Ito nga sa tito ko, sa kabila yung sa amin. So, pagkadating namin sa bahay, kinagabihan, ay syempre, ito ng ating dinner. Itinuloy ko na pagluluto, naglagay ko dyan ng toyo, paminta, suka, ganyan, hanggang sa maiga na siya mga bi. At heto na, luto na ang ating adobong pato. O siya, magkate na rin kayo at magluto. Bye!